Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, July 9, 2024 at hato talaga yung mga blue chips natin ha. So, wala naman tayo net foreign buy. Negative 16.77 million net foreign sell tayo. Pero hataw na hataw yung mga blue chips nga natin dito. So, puro blue chips yung pag-usapan natin. Maliban dito kay Dito. Ayan, si Dito yung medyo pumitik kanina. So, nag-gain yung index natin. So, malakas kasi si na GGS natin nag-up siya ng 0.42%. So 6.5 pa rin yung closing natin sa kanya at mukhang pwede na no, pasok na tayo dun sa sideways na channel po ng ating market. So makita nyo dito puro mga blue chips yung gumalaw dito sa karamihan dito sa market natin. Ayan. So nanguna finally nagkaroon ng good sign sa candle si GGS po natin, nag-up siya ng 4.78%. So maganda yung parang gusto mag-breakout yung price action niya. Tapos, meron din siyang net foreign buy na 15.99 million. Ayan. So, hopefully, yan yung reversal ni GGS. Tapos, si dito natin, ayan. So, medyo delayed yung reaction niya kapon. No? Kapon hindi siya gumalaw. So, nag-up siya ngayon ng 6.47%. Mababa yata to ng more than 7% kanina. And meron siyang 584.32K na net foreign buy. So, yun nga, ongoing na. So hindi pa naman kino-confirm ni na wala pa daw definitive na discussion parang results doon sa investor na sinasabi doon sa newspaper natin kahapon. Pero ongoing mukha naman ongoing, di ba? So yun yung naging catalyst kaya nag-up si dito ng 6%. Tapos si URC natin, pabalik na siya doon sa previous na resistance. So nag-up siya ng lakas niya, no? 3.22% and meron siyang 117.86 million na net foreign buy. So parang ito yung mukhang ito yung papalit kay Converge natin. Si Converge ayaw gumalaw. So LTG, ayan, nakahanap daw ng bottom, 2.17% and meron siyang CURC 117 million no, net foreign buy. Ito si LTG, meron siyang net foreign buy na 4.76 million. So hindi naman ganun kalaki. Pero at least significant kasi nagberde na rin. Kahit pa paano po yung galaw niya. Tapos si ASEN, drop pa rin, no? Negative 0.62%. Meron siyang 675.72K net foreign buy. Tapos si SCC, hindi mo masyadong gumalaw, no? Na nag-drop pa nga negative 0.45% pero nandito sa trending stocks natin, pinag-usapan siya siguro dahil sa mga previous na dividends. Meron siyang 4.56 million net foreign sell dito sa market naman natin. Ayan. So parang gumagawa pala ng setup yung ibang mga stocks natin. Busy sa pag-accumulate siguro yung mga foreigners kahit paano dito sa mga blue chips natin. Parang marami yata yung nag-net foreign buys. Although parang balance lang siya, pero meron yata mga net foreign buy. Silipin natin mamaya doon sa Twitter. Okay, so disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung mga viewers natin for education purposes lang po yung ating video and wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. Due diligence lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang ako lagi dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka dito sa mga posts natin or kung sumo-join ka dito sa mga trading group natin. So meron tayong trading community. So double check na lang po. Tapos yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Ayan, so nag 1K tayo. From the last 2 days na review, so medyo gumaganda na kasi yung blue chips. May mga sumisilip-silip na. So check mo yan, trending stocks, company reviews. Tapos na yata yung IPO ni public offer ni XG. So, ayan, company reviews natin, mga sample trades sa market. Wala tayong bagong maidagdag dito Ayan, so double check mo na lang. Tapos yung ating mga basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSC market studies naman. So double check mo na lang po yan. Tapos sa mga crypto, nagbabawas na siya kahit pa paano. Palawig Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Ayan, bets pa rin ako pagdating sa play to earn games, Facebook account. Follow na lang po ako sa social media. Ayan para update dito sa post or dito sa Facebook page po natin. Double check mo na po yan. Tapos sa Boutique Peak, yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US, and dito sa crypto.
Tapos sa Twitter, wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. Tingnan natin. Puro bini pa rin yung lumalabas sa sa mga posts. Okay, exchange rate, Philippine Stock Exchange, wala pa. Okay. So wala pang lumalabas. Dito na lang, basahin na lang natin kung ano yung mga na-post natin. Ayan, URC, yung bida dito sa Big Caps. URC form a joint venture with Green Cycle Innovations for Waste Management. Pero tingin ko price action wise yung sinundan ni URC. Ayan, so hindi naman masyadong itong news na to. Okay, so ito yung mga binenta ng mga foreigners. Bakit banks yung binenta, no? BPI, CBC, RCB, FGen, Manila Water, Picor, SCC, GSMI, IMI, AC, Avoites, Ali, Eritz, Meg, Cebu, CEU. So ito yung mga binili. So video pa rin, no? Binibili, pero nag-drop siya ngayon. East West, Security Bank, ASEN, AP, MER, SPNC, CNPF, EMI, Monde, AGI, JTCAP, GGS, CLI, CRIT, Emirates, Globetel, Converge, dito at saka si ICT naman natin. Ayan. Rojas Land, fully owned subsidiary of RCI. It will allocate 500 million to each Anya Bilas project in Tagaytay. Security Bank, ayan. So meron siyang offer dito. Medyo mababa sa usual na mga in-offer. 5.7%. Meron siyang 5.1 year bonds at 5.7%. Okay na rin. So at least meron kang 5.7% yearly kung bibili ka dito sa mga security bonds, yung ating bond offering kay Security Bank. Ayan. So ito yung galawan natin kanina. So ito yung pinaka-summary pala natin. CNPF pala yung pinakamataas. So meron siyang 5% na gain. Tapos GGS 4.78, URC 3.22, LTG 2.17%. Sa losers, BDO binawi niya 2.8%. Avoites 1.76, Bloom at saka si PLDT. Ayan. So yan po yung mga winners at saka losers. Megawide began construction on a 702-room hotel for Double Dragon Properties in Quezon City. Ano ba to? Shares jump 8%. Nag-8% pala si dito kanina. So yan yung pinaka-peak niya kanina nung ma-digest na yun. Pero yung news kasi nung isang araw pa, di ba? Tapon. So Robinson, okay, may dividends pero lumalaglag yung price action nito eh. URC, sign towards environmental responsibility by forming joint venture with Green Cycle Innovation Solutions. Si dito, 2.49 ba to? 6% . So kanina umaga siguro to. Say Summit Telco acquired 3.3 billion shares in 2023. So there have been no definitive agreement. Kailan masyadong excited na yung market natin sa kanya. So maganda yung galaw. Tapos laglag itong mga to, Robinson, Jollibee at saka si BDO. Costco plans to buy 100% of Matuno River Development. SM expansion to boost SM Group retail profits. URC up siya ng 7%. So baka ito catalyst, no? So maganda yung earnings niya March 31. So 7 net profits up 20.2%. Double Dragon nag-conclude na yung 10 billion bond offering. So malakas daw kasi. Ali, so bili pa rin yata ng bili si Ayala natin, July 8. So kahapon na naman, bumili na naman siya ng mga shares. Meralco anticipating increase in generation charge this month. Security Bank prepares fixed rate bond. Robinson will likely launch at least 2 new residential projects in the second half of the year. Tapos share buyback si Robinsons, Mrs. Yi House at saka si Aboites. Equity Ventures, PAL, refund or tax credit amounting 27 million due to erroneously paid excise tax. Sino pa? Double Dragon is another tranche of retail bond. Meralco expects a higher generation charge. Tapos, ba't malungkot si Baby? Cebu has announced the resumption of his flight from Clark International Airport. Tapos, okay yung galawan ng US market. Kanina, sipat-sipat natin, okay din yung futures ng market. Kaya gagalaw yung mga AI stocks natin doon. Okay, so patalastas ulit.
Ganyan. So guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. So wait mo yung ano natin, pinag-iisipan ko yung ano US markets. Maganda kasi yung mga trades natin ngayon sa US. So hindi naman ganun kalaki yung funds natin doon, pero bullish kasi yung ano US. So sayang naman yung ano, 'di ba? Opportunity doon sa US. Pero etong Patreon natin, so naka-focus lang muna tayo dito sa Philippine market. So later on na siguro yan. So double check mo na po yan kung gusto mo na guide sa trading sa Philippine markets dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So ganda ng galaw natin, oh. Parang eto na yung reversal niya, oh. Ayan. So hopefully hindi tayo mauntog, lalo na pagdating ng August. Ayan. So tingnan mo nga naman, kahit na wala masyadong foreigners sa market, so nakaya niya, no? Mga 300 to 400 billion lang itong nagtulak sa atin. 16.77 million net foreign sales siya ngayon, pero umakyat ng 0.42%. So bullish din kasi yung ano di ba kapon yung Asian markets bloody red siya. So medyo bumawi ngayon dito sa Asian markets natin. So hindi ko alam kung yun yung catalyst, kaya dire-diretso pa rin na gumagalaw yung market natin bukod sa mababa talaga yung inflation na, di ba? So nasa 3.7% ba? May rally si short-term rally si PSE. So medyo duda pa rin tayo kasi nga gaya ng sabi ko sa inyo, puro duda na lang tayo, no? Puro duda lang naman. Ayan. So kasi nga yung market natin hindi pa naman ganoon karami yung net foreign buy. So pero anyway, very good siya tignan, di ba? Kasi papunta na tayo dito sa konting pitik na lang, ilang blue chips na pipitikin nila. Abot na tayo ulit dito sa previous resistance dito sa 680 o 667, di ba? So grabe yung bilis ng recovery. Tapos broken na yung ano natin, oh. Ayan, broken yung downtrend. So, sideways na yung pag-uusapan natin or reversal na dire-diretso, di ba? So, wala na. Nakalabas na tayo dito sa sa medyo pangit na downtrend. Hopefully, sideways na lang nga yung pupunan market habang ngayon nagre-recover yung price action ng mga stocks natin. So, ayun, no, nag-bullish yung RSI and then nag-bullish din yung ating MACD formation naman. Okay? So, yun yung mga nabasa natin yung mga winners kanina, di ba? Si URC, ganda ng mga galaw nila, no? GGS, ayan, nag-recover na. Si SMPH, LTG, ayan, so medyo bumawi na si LTG natin, si DMC, sino pa? ICT, ayan, nag-bounce na rin. Sino pa? AP, pero wala nito sa blue chips, no? CNPF, ito yung humila sa atin, 5%. At saka si Meralco, 0.05. Okay, so hataw si SPNEC natin, pangalawang araw na gumagalaw na siya. So okay, so yung mga losers, BDO, ayan, binawi niya yung, ayun, nag-resist talaga sa MA 100. Jollibee, negative 0.94. Laking volume niya. Si JT Cap, minus 0.66. Aboitiz, minus 1.7. And PLDT, minus 1.26. Ayan. So, dito naman tayo sa mga winners sa market. Ano lang tayo may volume. Sino ba may volume dito? Si Dito, ayan. May volume si Dito, ah. Ayan, 16 million yung ano niya. Nag-trade sa kanya. Ani, ayan. So, halos 1 million. 5%, CNPF 5%. Balay, ayan, parang isa lang nag-trade, oh. Ayan. Umakyat siya, no? HTI, ba, ng buhay, oh. Laki din ang volume ni HTI, oh. 16 million. GGS 4.78. Okay. Tapos si AP 3.33. Double Dragon. Pa-breakout si Double Dragon. 2.99. Green 2.42. Ayan. So yun yung mga winners natin. Losers. Hanap tayo ng may volume muna. Si IMI. Ayan. Binawi din niya. Minus 5.5%. Si Web minus 3.5. Sino pa? MRC, nag-ukay pa rin. Minus 2.9%. PX minus 2.5. Ayan. Robinson minus 1.9. Shell PH, kala ko reversal na to, minus 1.89%. Okay? So, parang mas marami yung nag-drop sa mga stocks natin. Anyway, blue chips, ayan, hataw yung mga blue chips natin. Pakonti-konti lang pero bumabawi naman. Ayan. So, okay na yan kaysa nagda-downtrend yung yung galaw sa market. Okay? So, bisita tayo dito sa US market para maganda ulit yung yung galaw nila mamaya. Refresh natin.
Ayun, no? So malakas. Nasdaq Future 0.4, Dow Future 0.15, tapos sa S&P 0.24%. Ayan. So sideways siya hapon. May mga indices sila na medyo mahina pero majority is okay siya. So parang okay din mamaya. So dito sa European markets, ba't kaya mahina? No? Kanina bear dito eh. So hindi makahabol yung European markets. Tapos sa Asian markets, eh, bumawi na. Oh. Halos bear din na lahat. Oh. Puro verde nakita natin. Ayan. So bumawi naman dito sa Asian market. So dito naman sa crypto, refresh ko lang para makita natin yung latest. Ayan, bumawi na rin siya. So finally, nag-green na yung mga chart natin. No? Ayan, meron pa rin mapula. No? ABAX -4, NIR -3%. Pero the rest, bumabawi na si Ethereum 3K ulit. Balik sa 3K si Ethereum natin. Kasi Bitcoin lang naman yung may ano eh, may oversupply, di ba? So hindi naman kasama yung iba pero sumunod sa ano sa landslide ng ano Bitcoin natin. Okay? So okay din. So balik tayo dito and pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. May catalyst ba kay GGS? Wala, no? Basta bumalik na lang sila. So, meron siyang 15.99 million net foreign buy. So, good. Meron siyang konting breakout sa MA20 and nagap siya ng 4.78%. And so, mukhang magta-try ng mag-reverse kasi kahit pa paano, okay, yung drawing natin medyo bearish pa rin si GGS kasi lower high pa nga siya. Pero maganda kasi pinakita niya is meron na siyang breakout. So ilang araw din, no? 2 weeks na nag-conso. And then ngayon lang siya nakaroon ng chance magkaroon ng breakout kasi may konti, di ba? May konti nagtulak. So below pa rin naman siya ng RSI 50 pero may recovery na yung itsura ng ano, MACD formation natin. Okay? So resistance wise, saan ba natin ilalagay? Dito. Pinakamalapit is 29 pesos or siguro 30 para meron tayong psychological na resistance para kay GGS naman. Hopefully mag-recover na kasi lalim din ang galaw nito. Mas malalim pa siya sa ano eh, pandemic last time. Oh. Eh, kumikita naman yung ano, yung company niya. Okay, so descending triangle pa rin naman yung pinaka overall na picture. Ayan. So, sana makalampas siya dito sa 28 pesos para mas maganda ng konti yung vibes or yung RSI natin is bumalik ulit dito sa above ng RSI 50 level. Okay? So, nonetheless, good move for today si GGS natin. Okay? Next, si dito, mabot pa pala ng ano, 8% to kanina, no? Ayun. So, sinagad na niya dun sa ano, MA100. So, current resistance. Parang ito din yung, saan ba yung galaw niya? Ito yung galaw niya dati nung ano, di ba, nung may nag-invest sa kanya. Kailang, piso kasi bili nung investor niya dito. So, nag-up siya na until 3 pesos. So, ngayon, yung usapan, di ba, 2 pesos. Pero ongoing pa yung talks, hindi pa final. So, may catalyst, kaya gumagalaw si dito. Ayan, pupunta na siya sa ating overbought condition. Malayo pa naman siguro yan. Tapos, meron tayong magandang itsura ng RSI at saka MACD formation. So, meron din siyang volume kasi sabi ko nga, 16 million yung ano nag-trade dito, di ba yung total na ano worth ng shares na trade para kay dito. So finally nabuhay siya 6.47% and meron siyang 584K net foreign buy. Ayan. So hopefully mag-breakout siya diyan para i-retest natin tong 2.38 no. Pwede siguro yan 2.38 na current na resistance ni dito naman natin. Eh, nabuhay siya. Kasi kung matuloy nga talaga yung investor na yon, 'di ba? Sabi natin, wag lang magaya kay PHR. Si PHR kasi medyo nawala yung ano eh. Ongoing yung talks, umakyat siya, nawala yung talks, nag-drop siya. So hopefully matuloy yung kasi dati na palang investor yun eh, yung sinasabi, si Summit Telco. Bumili na rin pala dati ng shares kay dito natin. Tapos siya ngayon, pinag-usapan na bibili ulit ng shares kay dito. So ibig sabihin, parang sinasabi nga doon sa mga balita is magiging major shareholder si ano, Summit Telco natin. Okay? So tingnan natin. Next, URC. Ayan. So finally, another breakout candle kay URC. Nakabalik na pala siya dito sa ano eh. Kasi sabi ko na ano, previous na resistance areas niya. So malapit na sa 120. So naging nang shake out lang si ano eh. Ang lakas ng shake out niya dati, no? Laki ng drop.
gaano ba kalaki yung drain up niya mula dito sa average line natin, 23%. Pero nakabalik na after April, May, June. So after almost 3 months, no, 2.5 months, na naka-recover na rin si URC natin mula dito sa consolidation area natin. So ano bang ano na ito? 7% lang naman yung earnings niya. Okay. So yun yung naging catalyst para medyo gumalaw na maganda yung price action ni URC. So ganyan lang muna, and then 120 siguro yung matigas na no, resistance niya. Kasi last time 1, 2, 3, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5 na nauntog siya. So medyo malakas na resistance yung current position niya. Unless magkaroon ng breakout CPSE siguro. So nag-up siya 3.22% and ayun o, laki din. 117.86 million net foreign buy. Okay? Next, catalyst-wise, yun na. Inabasa natin kanina. LTG, ayan. So finally, natapos din yung buhusan. Dami din ng volume na lumabas dito. So binuhusan si LTG. Meron siyang 2.17% na gain for today. And meron siyang 4.76 million na blue chips foreign investors na naglagay sa kanya. So pinaka-support 9.2, ongoing tayo. Ang current resistance niya is MA9. Ayan. So ito yung MA niya. So MA9. Ayan, nabubulol tayo. Ayan. So lagyan natin dito, immediate na resistance natin is dito sa 9.7. Ayan. So good vibes. Oh, finally, tignan mo nga naman. Pag ano talaga, pag technical bounce. Ayan, so finally nakabalik siya ng RSI 30, good sign. And nag-up siya ngayon ng 2.17%. Okay, so hopefully tuloy-tuloy na. Next, ACE-N. Marami yata may hawak kay ACE-N na. Nagtitrending talaga siya. So meron siyang dividends bukas, 1% lang naman. Nangihina yung price action na ayaw pumunta dito. And parang gusto niya ulit mag-retest dito sa 4.5. So parang tuloy lalabas na ano niya, sideways si ACE-N natin, no? Negative 0.62% and meron siyang 675k net foreign buy and papunta sa bearish yung ano, yung itsura ng RSI at saka MACD formation, may bad sign. Si ACE-N natin, kulang sa catalyst si ACE-N natin. And then lastly, SEC, ang aga namang magantay na dividends. October pa yung next na ina-expect natin sa kanya, di ba? October last time. Pero ang nababasa ko lang naman sa mga usapan sa Investa, yun nga, yung very generous magbigay ng dividendo si SEC kasi 10% lagi yung yung tirada niya, no. Ayun, saan ka nakakita ng ganyan ka generous magbigay ng dividendo. Ayan. So, okay, ito yung tinitingnan ko sa kanya pero nag-doji yung yung kandila natin. So, parang sideways din yung pakiramdam natin sa current price ni SEC, although pinag-usapan siya, pero nag-doji naman yung kandila. So, bullish yung MACD formation, pero yung RSI parang nanghihina siya. So, negative 0.45% and 4.56 million net foreign sell. Yan na lang muna yung pinaka-channel natin kay SEC naman. Okay, so balik tayo dito. Ano bang natin dito, analysis sa market. So, in-expect natin kung wala pa rin yung foreigners, ayan, napaka-bearish ko pa rin. Mauntog siya dito sa before 6,700. Okay na yung mali. Mali tayo kaysa tama tayo sa analysis natin. So, nag-recover naman siya and then, yun nga, naka-recover siya dito sa downtrend channel natin. Tingnan natin. Hindi pa rin naman nakakabalik kahit na 6-7 sabihin natin, yung majority ng stocks hindi pa rin naman nagbalik sa current na levels nila nung nasa 6-7 si PSE index natin. Kaya nga sabihin natin, meron isa pang pullback. Ayan, kailangan natin isa pang pullback para makapasok siguro yung mga foreigners naman. Okay po. So, yun lang muna yung ating review for today. So, at least good vibes naman kahit paano yung mga big caps natin. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. Join ka sa group guys sa CryptoKoto, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon. So, mag-subscribe guys sa trading sa market. Sali ka lang po dito. Yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.